Ang 10 segundo sa Maynila na bumago sa mundo. Ano ba talaga ang nangyayari? Isang video na 10 segundo lang ang haba, kinunan ng isang Amerikanong negosyante sa Ninoy Aquino International Airport, NAEA, ay biglang kumalat sa buong mundo at umabot sa 6 milyong views. Ngunit ang pinakagulat ng kumuha ng video ay hindi ang nilalaman nito, kundi ang iisang komento mula sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi mo makikita ang ganito sa Amerika. Bakit sa Pilipinas lang ito nagagawa? Ano ba talaga ang nakunan sa video? At bakit ito nagdulot ng matinding pagkamangha sa buong mundo? Halina't ating alamin. Si Mark Wilson, 25 taong gulang, ay isang senior partner sa isang nangungunang consulting firm na nakabase sa Los Angeles. May taunang kita siya na higit sa 5 milyong piso. Para sa isang taong kailangang maglakbay sa buong mundo, ang airport ay tila kanyang pangalawang opisina. Para sa kanya, ang pinakamagandang airport ay ang Los Angeles International Airport, LAX. Ito ay isang paniniwalang hindi kailanman natinag. Sa katunayan, ang LAX ay isang pandaigdigang sentro ng abyasyon na dinadaanan ng 84 milyong tao bawat taon. Labis ang pagmamalaki ni Mark sa engrandeng infrastruktura na itinayo ng industriya ng abyasyon ng Amerika. Ang airport sa Pilipinas malamang ay magulo at hindi episyente, sabi niya dati sa isang kasamahan. Ang GDP ng Amerika ay halos 70 beses na mas malaki kaysa sa Pilipinas. Ang numerong iyon na ang nagsasabi ng lahat. Ganoon katibay ang paniniwala ni Mark. Ngunit ang tunay na dahilan ng kanyang pagtingin ay nagmula sa isa pang insidente. Noong nakaraang taon, nakaranas siya ng kahihiyan sa isang airport sa Timog Silangang Asya. Ang kanyang maleta ay basta na lang ibinato ng mga tauhan na naging sanhi ng pagkalat ng mahahalagang dokumento sa loob. Nang magreklamo siya, nagkibit-balikat lang ang mga tauhan. Ganyan talaga siguro ang mga airport sa Asya. Ang karanasang iyon ay lalong nagpatibay sa kanyang pagkiling. Habang naghahanda ng lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, napangisi si Mark. Sa business trip na ito, ipapakita ko sa mga Pilipino ang tunay na lakas ng Amerika. Ang proyekto niya ay isang malaking acquisition ng isang kumpanyang Pilipino kung saan ipapakilala niya ang American business model na nakatuon sa kahusayan, isang perpektong trabaho. Sa isip niya, ang mga Pilipino ay masyadong nakatuon sa maliliit na detalye at nakakalimutan ang mga bagay na tunay na mahalaga. Iyon ang tingin niya sa mga Pilipino. Sa World Economic Forum Competitiveness Ranking, pangalawa ang Amerika habang ang Pilipinas ay nasa ika-52 puwesto. Para kay Mark, ang numerong ito ang katotohanan. Kahit na ipinapaliwanag sa kanya ng flight attendant ang kultura ng Pilipinas, nanatiling malamig ang kanyang ekspresyon. Ang pagiging magalang at mapagkumbaba ay walang naitutulong sa negosyo. Ang resulta ang pinakamahalaga. Habang papalapit ang paglapag ng eroplano, lalong lumaki ang tiwala sa sarili ni Mark. Ini-imagine niya ang mga negosyanteng Pilipino na yuyuko sa harap ng kapangyarihan ng Amerika, ngunit hindi pa niya alam na ang realidad na kanyang mararanasan ay lubusang babago sa kanyang pananaw sa mundo. Sa sandaling lumapag ang eroplano sa NAIA, magsisimula na ang karanasang babago sa buhay ni Mark. Pagpasok pa lang sa terminal ng NAIA, nakaramdam agad si Mark ng kakaiba. Ang sahig ay napakalinis at kumikinang. Siguro, bago lang ang terminal na ito, naisip niya. Habang papunta sa immigration, hindi niya namalayang napatingin siya sa kanyang relo. Kung sa LAX, siguradong mahaba na ang pila sa mga oras na ito. Ngunit ang proseso sa immigration ng NAIA ay hindi inaasahang napakabilis. Siguro kaunti lang ang mga pasahero, sabi niya sa sarili. Ngunit sa baggage claim carousel, doon nagsimulang magkaroon ng unang lamat ang kanyang matagal nang pinaniniwalaan. Habang kinukuha ng mga tauhan ang mga bagahe mula sa conveyor,
Maingat nilang inayos ang bawat maleta. Ano ba ito? Ito ay isang tanawing hindi mo makikita sa Amerika. Ang mga tauhan sa Amerika ay basta na lang ilalagay ang mga bagahe sa carousel, walang pakialam sa direksyon o posisyon. Ngunit ang mga tauhan sa Naya ay inilagay ang lahat ng handle ng maleta sa iisang direksyon para madaling kunin ng mga pasahero, hindi episyente, sayang sa oras. Kunot noong sabi ni Mark. Sa kanyang sistema ng pagpapahalaga, ang ganitong gawain ay hindi maintindihan. Ang pundasyon ng American business ay kahusayan sa oras. Bawat minuto at segundo ay direktang nakakaapekto sa kita. Ngunit mas malaking pagkalito pa ang naghihintay sa kanya. Habang papunta sa exit, naligaw si Mark. Ang mga signage sa Naya ay nasa iba't ibang wika. Ngunit para sa kanya na sanay sa malalaki at simpleng signage ng Amerika, ang disenyo ng Pilipinas na nakatuon sa detalye ay lalo lang siyang nalito. "Excuse me, where is the taxi stand?" Tanong niya sa Ingles sa isang malapit na airport staff. Bagamat hindi gaanong matatas sa Ingles ang staff, ginawa niya ang lahat para magpaliwanag. Ngunit ang mas ikinagulat ni Mark ay ang sumunod na ginawa ng staff. Tila naramdaman niyang hindi sapat ang paliwanag lamang, kaya't sinimulan siyang ihatid mismo papunta sa sakayan ng taxi. "Oh, no need for the trouble," sabi ni Mark, na medyo nahiya. Sa Amerika, hinding-hindi gagawin ng isang airport staff na personal na ihatid ang isang pasahero. Ang tungkulin ng staff ay gawin ang kanilang trabaho. Ang karagdagang serbisyo ay may bayad. Ngunit ang staff ng Naya ay nakangiting sumagot. "Tungkulin po naming siguraduhin na ang aming mga panauhin ay panatag at ligtas." Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang umusbong sa puso ni Mark. Walang anumang kapalit na matatanggap ang staff na ito. Bakit niya ginagawa ito para sa akin? Ito ay isang kilos na hindi maipaliwanag ng American rationalism. Pagdating sa sakayan ng taxi, magalang na yumuko ang staff at umalis. Ano ang pakiramdam na ito? Ang kanyang puso ay puno ng pagkalito at init. Ngunit agad niyang iwinaksi ang isiping iyon. Hindi ito ang oras para maging emosyonal. Sa negosyo, kahusayan ang katotohanan, sabi niya sa sarili. Nang makasakay sa taxi, sinubukan niyang patunayan ang kanyang impresyon sa Pilipinas sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa driver. "Lagi bang ganito kabait ang mga staff sa airport na ito?" Ang driver ay sumagot na para bang ito ang pinakanormal na bagay sa mundo. "Opo sir, ganyan po talaga. Normal lang po iyon. Customer is king, di ba?" Lalong lumalim ang pagkalito ni Mark. Pagdating sa hotel, habang tinitingnan ni Mark ang mga dokumento para sa negosasyon kinabukasan, hindi niya mahanap ang isang mahalagang presentation material. Naalala niyang inilagay niya ito sa maletang na check-in niya kagabi. Wag naman sana, isang masamang isipin ang pumasok sa kanyang isip. Hinalughog niya ang lahat ng kanyang maleta, ngunit hindi niya ito mahanap. Ang negosasyon kinabukasan ay napakahalaga para sa kanyang karera. Kung magtatagumpay ang proyektong ito, maaaring ma-promote si Mark bilang Asia Pacific General Manager. Ngunit kung wala ang mahalagang dokumentong ito, malamang na mabigo ang negosasyon. Buwisit! Katulad lang din ng ibang mga airport. Nanginginig sa galit si Mark. Ang bangungot na naranasan niya sa Asia ay muling bumabalik. Nawawalang bagahe, mga staff na walang pananagutan, at sa huli, siya lang ang talo. Naniniwala siyang pare-pareho lang ang mga airport sa Asia. Kinabukasan, tumawag siya sa Lost and Found office ng NAIA. "Naghahanap ako ng isang mahalagang dokumento. Kagabi ako dumating." Ang staff sa kabilang linya ay magalang na nakinig sa kanyang sitwasyon at sumagot, "Sige po sir, iche-check ko po agad. Sandali lang po." Halos walang pag-asa si Mark. Sa Amerika, ang paghahanap ng bagahe ay tumatagal ng napakahabang panahon. Sa Pilipinas, siguradong mas matagal pa, ngunit taliwas sa inaasahan, tumunog ang telepono pagkatapos ng 20 minuto.
Sir, nahanap na po ang dokumento ninyo. May halong ginhawa ang boses ng staff. Talaga? Hindi maitago ni Mark ang kanyang pagkagulat. Opo, sir. Nakita po ito sa ilalim ng upuan kagabi habang naglilinis. Agad po naming itinago rito. Nang makarating si Mark sa airport, maayos nang nakatago ang kanyang mga dokumento. Ang folder ay buo at walang kulang na kahit isang pahina. Maraming, maraming salamat. Malaking tulong ito, ngunit ang sumunod na sinabi ng staff ang nagpatulala kay Mark. Sa totoo lang po, sir, papunta na sana kami sa hotel nyo para ihatid iyan. Lubusang nalito si Mark. Siya ang nag-iwan ng dokumento dahil sa sariling kapabayaan. Ngunit ang staff pa ang humihingi ng paumanhin sa kanya at balak pa sanang personal na ihatid ito sa hotel. Ito ay isang serbisyong hinding-hindi mangyayari sa Amerika. Bakit ninyo ginagawa ang lahat ng ito para sa akin? Hindi napigilan ni Mark na magtanong. Ang staff ay sumagot na may kaunting pag-aalinlangan. Dahil po hawak namin ang isang mahalagang gamit ng customer, responsibilidad po naming ibalik ito sa inyo ng ligtas. At saka, paano po namin pababayaan ang isang customer na may problema? Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang muling umusbong sa puso ni Mark. Ang staff na ito ay walang obligasyong gawin ito. Bakit napakasipag niya? Kahit walang benepisyo o gantimpala, bakit handa siyang isakripisyo ang kanyang oras para sa iba? Masaya po akong nakatulong. Ang ngiti ng staff ay tila nagmula sa puso na para bang sarili niyang tagumpay ang kasiyahang nararamdaman. Sa taxi papunta sa meeting, napaisip ng malalim si Mark. Ang lahat ng naranasan niya sa nakalipas na 24 oras ay hindi maipaliwanag ng kanyang sistema ng pagpapahalaga. Ang mga kilos na ito ay salungat sa kahusayan at rationalism, ngunit nag-iwan ito ng magandang pakiramdam sa kanyang puso. Mayroon ba akong nakaligtaang mahalagang bagay? Ngunit agad niyang iwinaksi ang isiping iyon. Huwag maging emosyonal. Sa negosyo, ang resulta ang lahat, pag-uudyok ni Mark sa sarili. Desidido siyang patunayan ang kahusayan ng American Efficiency First Business Model sa paparating na negosasyon. Ang negosasyon ay naging mas maayos kaysa sa inaasahan. Ang presentasyon ni Mark ay walang kapintasan. At ang mga ehekutibo ng kumpanyang Pilipino ay nakikinig ng mabuti. Kung ipapatupad natin ang aming sistema, mababawasan ng 30% ang gastos at kalahati ang manpower. Tila interesado ang panig ng Pilipino sa mga numerong nagpapakita ng kahusayan. Ngunit sa pagtatapos ng negosasyon, isang hindi inaasahang tanong ang lumabas. Paano naman po ang mga empleyado? Naisip niyo po ba ang mga matatanggal sa trabaho? Napangisi si Mark sa kanyang isipan. Sa negosyo, normal lang natanggalin ang mga bahaging hindi episyente. Ito ang magpapalago sa kumpanya. Ngunit ang mukha ng mga ehekutibong Pilipino ay biglang sumimangot. Para po sa amin, ang aming mga empleyado ay parang pamilya. Hindi namin sila basta-basta na lang itatapon. Hindi maintindihan ni Mark. Ang pagdadala ng emosyon sa negosyo ay isang hindi makatwirang kilos. Ang emosyon ay hindi magpapalago sa isang kumpanya para manalo sa pandaigdigang kompetisyon. Kahusayan ang kailangan. Pansamantalang natigil ang negosasyon, sinabi ng panig ng Pilipino na pag-iisipan pa nila. Ngunit alam ni Mark, nakatumbas na iyon ng pagtanggi. Pabalik sa hotel, hindi niya maitago ang kanyang pagkadismaya. Hindi ko talaga maintindihan ang mga Pilipino. Hindi pa sila handa para sa pandaigdigang pamantayan. Ngunit ang nangyari kinabukasan ay lalo pa siyang nalito. Sa lobby ng hotel, nakasalubong niya ang isang batang empleyado mula sa kumpanyang kanegosasyon niya kahapon. Mr. Wilson, magalang na yumuko ang empleyado. Maraming salamat po kahapon. Nagtaas ng depensa si Mark. Iniisip na makakarinig siya ng panunuya matapos siyang tanggihan. Ngunit ang sumunod na nangyari ay kabaligtaran.
Gusto ko po sanang mas maintindihan ninyo ang kultura ng Pilipinas, Mr. Wilson. Kung may oras po kayo, inaanyayahan ko po kayong bumisita sa aming kumpanya. Pwede po ba? Nalito si Mark. Tinanggihan na ang negosasyon. Bakit pa siya inaanyayahang bumisita? Siguradong mayroon silang motibo. Hindi ako masyadong interesado. Malamig na sagot ni Mark. Ngunit hindi sumuko ang batang empleyado. Mahalaga rin po ang kahusayan na sinasabi ninyo, Mr. Wilson. Ngunit mayroon din po kaming sariling uri ng kahusayan. Kung makikita niyo po mismo, naniniwala po akong may bago kayong matutuklasan. Sa huli, hindi napigilan ni Mark ang kanyang kuryosidad at pumayag. Ngunit sa kanyang puso, mayroon pa ring matibay na paniniwala. Makikita ko lang naman ang hindi episyenteng paraan ng pamamahala ng Pilipinas. Siguro ito ay isang magandang pagkakataon para muling patunayan ang kahusayan ng Amerika. Sa araw ng pagbisita, labis na nagulat si Mark. Ang kapaligiran sa kumpanyang Pilipino ay lubos na kaiba sa Amerika. Ang relasyon sa pagitan ng mga empleyado ay parang sa isang pamilya, ngunit sa mata ni Mark, ito ay isang larawan ng kawalan ng kahusayan. Paano makakalikha ng kompetisyon sa ganitong sobrang maluwag na kapaligiran? Panunuya niya sa kanyang isip. Sa pagbisita sa pabrika, maingat na minmentena ng mga empleyado ang mga makina. Sa Amerika, ang ganitong trabaho ay ipinapasa sa mga espesyalistang kumpanya, walang konsepto ng cost consciousness, panigurado ni Mark. Sa kantin ng mga empleyado tuwing tanghalian, lalo siyang nagulat. Ang mga manager at ordinaryong empleyado ay magkakasamang kumakain sa iisang mesa. Ito ay isang tanawing hindi mo makikita sa Amerika. Walang pagkakaiba sa antas. Paano mapapanatili ang disiplina ng organisasyon? Ngunit ng hapong iyon, isang pangyayari ang yumanig sa sistema ng pagpapahalaga ni Mark. Nagkaroon ng maliit na aksidente sa pabrika. Isang empleyado ang nagtamo ng bahagyang pinsala. Ngunit ang paraan ng pagtugon ng kumpanyang Pilipino ay nagpatulala kay Mark. Sa sandali ng aksidente, nagbago ang kapaligiran sa pabrika. Ngunit hindi nagkaroon ng kaguluhan tulad ng inaasahan ni Mark. Sa halip, isang nakakagulat na kalmado at organisadong pagtugon ang nangyari. Ang pinakamalapit na empleyado ay agad na nagbigay ng paunang lunas sa nasaktan, habang ang isa naman ay tumawag ng ambulansya. Mayroon ding tumawag sa pamilya ng nasaktan. Siguro sinusunod lang nila ang SOP Standard Operating Procedure, naisip ni Mark noong una. Sa Amerika, mayroon ding mga pamamaraan para sa mga emergency. Nang dumating ang factory manager sa lugar, ang una niyang ginawa ay humingi ng paumanhin sa nasaktan. Pasensya ka na. Ito ay dahil sa aking pagkukulang sa pamamahala. Kung sa Amerika, ang unang gagawin ay tiyakin kung sino ang may kasalanan at suriin ang legal na panganib. Ang ganitong emosyonal na paghingi ng tawad ay itinuturing na mapanganib, ngunit ang paghingi ng tawad ng factory manager ay halatang mula sa puso. Ang mas nakakagulat ay ang sumunod na pangyayari. Nang madala na sa ospital ang nasaktan, tinipon ng factory manager ang lahat ng empleyado. Ang aksidenteng ito ay dahil may problema sa ating safety management. Simula bukas, muli nating susuriin ang lahat ng proseso sa trabaho. Hindi na dapat maulit ang ganitong aksidente. Lubusang nalito si Mark. Ang sanhi ng aksidente ay kapabayaan ng nasaktang empleyado. Bakit kailangang akuin ng factory manager ang responsibilidad? Kung sa Amerika, ito ay ituturing na personal na responsibilidad. Ngunit ang mas hindi niya maintindihan ay ang reaksyon ng ibang mga empleyado. Walang nanisi sa factory manager. Sa halip, marami ang nagsabi, dapat din kaming maging mas maingat. Ang buong organisasyon ay sama-samang umako ng responsibilidad. Napakawalang kahusayan nito, reklamo ni Mark sa kanyang isip. Ngunit ang tanawin na kanyang nakita kinabukasan ang nagbigay ng tiyak na lamat sa kanyang sistema ng pagpapahalaga. Nang bumalik siya sa pabrika, ang empleyadong nasaktan kahapon
ay bumalik na sa trabaho, may benda pa sa katawan. Bakit hindi ka magpahinga? Hindi ba't may karapatan kang mag-sick leave? Tanong ni Mark. Ang empleyado ay sumagot na may pag-aalinlangan. Nakaabala na ako ng husto sa lahat. Paano pa ako magpapahinga? Maliit na sugat lang naman ito, puwede akong gumawa ng mga paperwork. Hindi makapagsalita si Mark sa sagot na iyon. Sa Amerika, ang pagkuha ng pinakamahabang sick leave ay normal dahil iyon ay karapatan ng manggagawa. Ngunit pinili ng empleyadong ito ang responsibilidad kaysa karapatan. Ang mas nakakagulat ay ang kilos ng ibang mga empleyado. Natural nilang pinaghatian ang trabaho ng nasaktan, walang nagreklamo. Sa halip, lahat ay nag-aalalang nagtanong, "Okay ka lang ba? Huwag mong pilitin ang sarili mo. Ano ba talaga ang nangyayari?" Lubusang nalito si Mark. Ang pagpapahalaga sa kapakanan ng grupo kaysa sa personal na interes. Ang pagpapahalaga sa responsibilidad kaysa sa karapatan, ito ay lubos na salungat sa lahat ng teorya sa negosyo. Tuwing tanghalian, tinanong niya ang batang empleyadong naggiya sa kanya. Bakit ganoon na lang ang pag-aalala ng lahat para sa kumpanya? Hindi ba't pwede namang isipin ninyo muna ang inyong sarili? Nag-isip sandali ang batang empleyado bago sumagot. Ang kumpanya ang sumusuporta sa aming buhay, kaya normal lang na suportahan din namin ang kumpanya. Pagtutulungan lang po. Sa huli, lahat ay magiging masaya. Hindi pa rin maintindihan ni Mark. Ngunit nang makita niya ang datos ng performance ng kumpanya, lalo siyang nalito. Kung ikukumpara sa mga kumpanyang Amerikano na nakatuon sa kahusayan, hindi nalalayo ang kanilang productivity. Sa kabaligtaran, ang employee retention rate ay nakakagulat na mataas at ang kalidad ng produkto ay mas maganda. Siguro nagkataon lang, maganda lang ang performance nila sa panahong ito, sabi niya sa sarili. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, isang bagong pakiramdam ang nagsimulang umusbong. Posible kayang ang kahusayan na pinaniniwalaan ko ay nasa ibabaw lamang? Baka ang tunay na kahusayan ay nasa mas malalim na lugar. Ang tanong na ito ay tahimik na nag-ugat sa kanyang isipan. Sa araw ng kanyang pag-alis, may halo-halong damdamin si Mark habang papunta sa NAIA. Ang isang linggong pananatili niya ay lubusang yumanig sa kanyang mga dating impresyon sa Pilipinas. Ngunit hindi pa rin niya lubusang matanggap. Sa huli, ang American business pa rin ang pandaigdigang pamantayan. Ang Pilipinas ay isang espesyal na kaso lang, sabi niya sa sarili. Nang papalapit na siya sa check-in counter, isang hindi inaasahang problema ang nangyari. Nagkaroon ng system error at hindi ma-verify ang booking ni Mark. Pasensya na po. Sa abala, inaayos na po ang sistema, napakagalang na yumuko ang counter staff. Nagsimulang mainip si Mark. Sa Amerika, madalas ding mangyari ang ganitong problema. Ngunit karaniwang isang problema po, ng sistema lang ang maririnig mo. Ngunit ang paraan ng pagtugon ng NAIA ay lubos na kaiba. Labis po naming ikinalulungkot ang abala. Tatawagin po namin agad ang manager para tulungan kayo. Ilang minuto lang, ang pagdating ng manager ay lalong nagpatulala kay Mark. Siya ay isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng uniforme. Ako po, si Lina Reyes. Lubos po akong humihingi ng paumanhin sa abalang idinulot ng aming system error. Magalang na yumuko si Miss Reyes. Sa Amerika, hinding-hindi personal na lalabas ang isang manager para humingi ng tawad. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang sumunod na solusyon. I-upgrade po namin kayo sa first class at bibigyan ng voucher na magagamit ninyo sa susunod na biyahe bilang aming paumanhin. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng malaking pagkabigla kay Mark. Sa Amerika, malinaw na nakatakda ang saklaw ng responsibilidad ng bawat isa. Ang hindi pakikialam sa bagay na hindi sakop ng iyong tungkulin ay isang pangunahing prinsipyo. Ngunit si Miss Reyes ay lumampas sa hangganan ng organisasyon
at inuna ang kasiyahan ng customer. Habang naghihintay sa VIP lounge, binalikan ni Mark ang lahat ng nangyari sa nakalipas na 1 linggo. Ang staff sa airport na magiliw na naghatid sa kanya, ang empleyadong nagsikap na ibalik ang nawawalang gamit, ang kumpanyang nag-aalaga sa mga empleyado na parang pamilya, ang pabrikang sama-samang umako sa responsibilidad sa aksidente. At ngayon, ang manager na ito na hindi inalintana ang hangganan ng organisasyon para sa isang customer. Ang pagkakatulad ng lahat ng pangyayaring ito ay ang isang pusong may malasakit sa iba. Kahit na tila salungat sa kahusayan at rationalism, lumikha ito ng pinakamagandang resulta. Nang malapit na ang oras ng boarding, hindi sinasadyang kinuha ni Mark ang kanyang smartphone. Gusto niyang kunan ng video ang serbisyong ipinakita ni Miss Reyes. Ngunit ang dahilan ng pagkuha niya ng video ay lubos na kaiba sa una niyang balak. Noong una, plano niyang tuyain ang tila labis na serbisyo ng Pilipinas, ngunit ngayon, gusto niyang ipakilala sa buong mundo ang pambihirang serbisyong ito. Nang hingin niya ang pahintulot ni Miss Reyes na kunan siya ng video, medyo nahiya itong sumagot, "Ginawa ko lang po ang trabaho ko. Pero kung makakatulong po ito, sige po." Ang video na nakunan ay 10 segundo lang. Ang nasa video ay si Miss Reyes na maingat na inaayos ang isang bagahe at nakangiting yumuyuko sa customer. Tila isang ordinaryong tanawin. Ngunit para kay Mark, malinaw na ipinapakita nito ang tunay na lakas ng Pilipinas. Habang pasakay ng eroplano, bumulong siya sa sarili. "Nagkamali ako. Nakaligtaan ko ang pinakamahalagang bagay." Nagpasya siyang ikalat ang video na ito sa buong mundo. Pagbalik sa Los Angeles, agad na ipinost ni Mark ang video sa social media na may caption, "Totoo ba ito?" 10 segundong video na kinunan sa NAIA. Sa kanyang komento, isinulat niya ang kanyang tunay na nararamdaman. Ang empleyado sa video ay walang ginagawang espesyal, kundi nagmamalasakit lamang mula sa puso para sa customer. Ngunit natanto ko, ito ang tunay na lakas ng Pilipinas. Mabilis na kumalat ang video. Sa loob ng 1 araw, umabot sa 1 milyong views. Sa loob ng 1 linggo, umabot ito sa 12 milyon. Ang mga komento mula sa buong mundo ay higit pa sa inaasahan ni Mark. Ito ay isang tanawing hinding-hindi mo makikita sa mga airport sa Amerika. Ito siguro ang tinatawag na Filipino service. Hindi lang serbisyo sa labas, kundi mararamdaman mo ang malasakit mula sa puso. Bakit sa Pilipinas lang ito nagagawa? Ang pinakakapansin-pansin ay ang mga komento mula sa mga airport staff sa iba't ibang bansa. Gusto rin naming maging tulad nila. Nakalimutan na naming magmalasakit sa aming mga customer. Simula bukas, babaguhin ko ang aking pananaw. Labis na naantig si Mark. Ang kanyang karanasan ay nakakaimpluwensya sa buong mundo. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari kay Mark mismo. Ang kanyang estilo sa negosasyon ay nagbago ng husto. Hindi na lang siya naghahangad ng kahusayan. Sinimulan na niyang isipin ang pananaw ng kabilang panig. Mahalaga ang pagbabawas ng gastos, ngunit ang kapakanan ng lahat ng empleyado ay mahalaga rin. Mag-isip tayo ng paraan kung paano natin matutupad pareho. Ano sa tingin ninyo? Ang pamamaraang ito ay kinuwestiyon noong una ng kanyang mga kasamahan. Ano ba ang nangyari kay Mark sa Pilipinas? Hindi ka na ganyan dati. Ngunit ang resulta ay hindi inaasahan. Ang mga panukala na isinasaalang-alang ang panig ng iba ay lalong tinanggap ng mga kumpanya. Nagtayo siya ng pangmatagalang relasyon ng tiwala at ang bilang ng mga bumabalik na kliyente ay tumaas ng husto. 6 na buwan ang lumipas. Na-promote si Mark bilang Asia Pacific General Manager. Ngunit ang pinaka-ipinagmamalaki niya ay ibang bagay. Ang kanyang video ay naging simula ng pagpapabuti ng serbisyo sa mga airport sa buong mundo. Ang serbisyong ito, na nagsimulang tawaging Philippine Standard, ay lubos na nagpataas ng kasiyahan ng mga gumagamit. Dumagsa ang mga mensahe ng pasasalamat mula sa iba't ibang panig ng mundo kay Mark. Dahil sa video mo, nakilala ko ang kadakilaan ng Pilipinas
Gusto ko ring pumunta doon. Itinuro mo sa akin kung ano ang tunay na pagmamalasakit. Ngayon, ilang beses sa isang taon kung bumisita si Mark sa Pilipinas. Bukod sa negosyo, marami pa siyang gustong matutunan mula sa bansa. Kamakailan, muli niyang nakita si Miss Reyes Sanaya. Mr. Wilson, welcome back. Naalala pa siya nito. CP, sikat na po sa buong mundo ang video na iyon. Ginawa ko lang naman po ang ordinaryong bagay. Nakakahiya po, nakangiting sumagot si Mark. Reyes, ang itinuturing ninyong ordinaryo ang siyang nagbabago sa mundo. Ang pusong may malasakit ng mga Pilipino ay nagbibigay ng pag-asa sa mga tao sa buong mundo at gusto kong maging bahagi nito. Habang naglalakad sa Naya, puno ng pasasalamat ang puso ni Mark. Taos-puso siyang nagpapasalamat sa suwerteng makilala ang Pilipinas at kasabay nito, nahihiya sa kanyang kayabangan, 1 taon na ang nakalipas. Mahalaga ang kahusayan, ngunit may mas mahalaga pa roon. Ang isang pusong may malasakit sa iba ang nagdudulot ng tunay na tagumpay. Ito ang pinakamahalagang aral na natutunan ni Mark mula sa Pilipinas. At ngayon, nagsisikap siyang ikalat ang aral na ito sa buong mundo. Ang kuwentong nagsimula sa isang 10 segundong video ay patuloy pa ring lumalaganap at nagbibigay inspirasyon sa buong mundo